Grabe! Hi guys! Mathly online na! Hello sa mga classmates natin, boys and girls all over the world! Kumusta kayo? Grabe na miss ko kayo! Ako si Kuya Robbie at your service palagi. Taas ng kamay, lahat ng mga excited para sa mga kaganapan natin today. Dami ha? Taas kamay sa handa ng matuto sa mga lesson natin for today. Ang taas nga ng mga kamay ninyo. Today, mag enjoy tayo sa ating topic at for sure, interesado rin ang karamihan dito. Ang topic natin for today ay, kapit na, kapit, divisibility rules by 2, 4, 5, 8, and 10. Ayan, oh. Oh. First part lamang ito ng ating recap o review sa ating divisibility rules. Yan. Kuya Robby, ano nga ulit ang ating divisibility rules? Ang divisibility rules are rules that are applied to a number to check whether the given number is divisible by a particular number or not. Basa? Kaya? Panalo. Sobrang helpful ng paggamit ng divisibility rules. Instead, mag-divide tayo ng malaking mga numbers by mere observation o sa pagtingin lamang or using the divisibility rules or technique, magiging madali or math-dali ang pagsagot. Gagawin nating madali dito lang sa math-dali. Simulan muna natin sa divisible by 2. Okay? Para malaman kung ang number ay divisible by 2, we have to check kung ang number ay nagtatapos sa even number. Ano nga ulit yung mga even numbers natin? Review. 0, 2, 4, 6, or 8. Ganun lang kasimple. Bigyan ko kayo ng sample. Sige nga, tingnan natin kung kayang-kaya nyo. Alin sa mga sumusunod na numbers ang divisible by 2? Meron tayong 53, 27, and 32. Mag-isip na mabuti. 53, 27, 32. Tama! Galing na ang classmate natin. Dahil yung isang number lang doon ay divisible by 2 at yun ay 32. Good job! Galing mo talaga. 32 ang number lang na nagtatapos sa digit na even number na 2. Galing. Subok pa tayo ng isa. Ito. 99, 98, 97. Ang bilis naman ng mga classmate natin. Correct? 98 and yun yung number na divisible by 2 dahil yun lang yung nagtatapos yung digit sa even number na 8. Tandaan nyo guys, kapag divisible by 2, tignan lamang yung huling digit kung ito ay even number. Hindi na kailangan mag-division house, mag-divide. Kailangan titingnan nyo lang sa dulo kung, kaya ba to by 2? Ganun lang kamahdali. Pagkatapos ng 2, mapunta naman tayo sa mahdali rin. Divisible by 5. Ito, sobrang dali lang nito guys. Makinig na mabuti. Ang numbers na divisible by 5 ay ang numbers na nagtatapos sa digits sa 0 or 5. Ganun lang. Napakasimple ng ating rule, di ba? Sample tayo. Alin sa mga sumusunod na numbers ang divisible by 5? Meron tayong 57, 75, and 59. 57, 75, 59. Ang titingnan lang natin yung dulo na may 0 or 5. Yun lang. Tama. Ang correct answer ay 75. Dahil ito po ay nagtatapos sa digit na 5. Galing kayo ha. Subok pa tayo ng isa.
Meron tayong 99, 100, at 105. Sige nga, alin sa mga yan ay divisible by 5? Daming sumasagot dito ha. Ang galing nyo naman. Tama. Ang sagot natin or mga sagot ay 100 and 105. Dalawa. Oo, dahil nagtatapos sa 0 and 5. Math husay talaga yung mga classmates natin. Tandaan, para malaman kung divisible by 5 ang number, ay either nagtatapos yan sa 0 or 5. Ito, mapunta naman tayo sa mas madali. Divisible by 10. Kayang-kaya nito, classmate. Divisibility rule ng 10 natin, napaka-mahdali lang. Kapag divisible by 10, ang last digit ay 0 or nagtatapos ito sa 0. Yun lang. Okay, para makita nyo kung gaano kadali ang ating divisibility rule, lalong-lalo na pagdating sa 10, tingnan natin yung mga examples natin. Alin sa mga sumusunod ang divisible by 10? Meron tayong 23, meron tayong 34, meron tayong 60, 88, 100, 124, meron pa tayong 321, ang lalaki ng mga numbers, and 440. Sige nga, alin yan ang divisible by 10? Aba, nasabi nyo natumbok nyo. Correct! Meron tayong 60, 100, at 440. At yun ang mga numbers na divisible by 10. O, sige nga, pwede pa kayo magbigay ng iba't ibang mga examples na divisible by 10. 20, meron tayong 1,060. Aba, galing Meron tayong 80 at samot-sari pa. Basta nagtatapos yung digit natin sa 0. Okay? Okay. Ito, since nakita na natin yung mga madadaling rules, di ba? Meron tayong 2, 5, 10. Ito kailangan natin ng konting skill. Pero kayang-kaya na to mga classmate. Mapunta tayo sa ating divisibility pagdating sa number 4. Para malaman kung divisible by 4, we just have to check yung dalawang huling digits niya ay divisible by 4. Kasi kanina, sinasabi natin, yung huling digit lang. Ngayon, kailangan tignan natin mga classmate, yung huling dalawang digits. Okay? Ito, bigyan ko kayo ng sample. Alin sa mga sumusunod na givens natin ang divisible by 4? Pero tayong 320, 216, and 402. Huling dalawang digits, divisible or kayang i-divide by 4. Kasi pwedeng lumaki, humaba yung mga numbers natin. Ang titignan lang natin yung dalawa sa dulo. Okay. Suriin muna natin yung first digit or first number natin. 320. Yun ba ay divisible by 4? O, tingnan natin yung last two digits. 20. Ang 20 ba kayang ma-divide ng 4? Divisible ba siya by 4? Or kapag dinivide mo ba ang 20 sa 4, meron bang remainder siya? Wala, di ba? 0. Kasi 20 divided by 4 is 5. Ibig sabihin, divisible to by 4. Good job! Oh, how about 216? Hindi na natin titignan masyado yung 2. Doon tayo sa last two digits, 16. 216. Oh, tama. Tumpak. Dahil divisible by 4, ang last two digits na 16. Eh, ang 402, nagtatapos to sa 02, di ba? Divisible or multiple ba ng 2 ang 4?
Hmm. Hindi, di ba? Hindi talaga. So, ang 402 ay hindi divisible by 4. Nagigets ba ng lahat? Mhm. Galing, no? Ang galing talaga ng math. Subok pa tayo ng isa bago tayo mag-proceed, no? O, tingnan natin kung kakayanin niyo to. Alin sa mga sumusunod ang divisible by 4? Meron tayong, grabe naman yung mga numbers na to. 700,511. Meron tayong 600,432. At 500,393. Grabe naman, Kuya Robby. Ang lalaki ng mga numbers. Baka mahirapan tayo ma-identify to. Guys, don't you worry. Matagal i-divide kung iisa-isahin natin, di ba? Matagal, pero kayang-kaya. Madali lang to. Pero dahil sa ating divisibility rules, for sure, madali lang to. Oh, remind ko kayo paano nga ulit malaman kung divisible by 4? Anong titignan natin? Last two digits. Okay? So, kung titignan natin yung first number natin, 11. Yung pangalawa, 32. Yung pangatlo, 93. Mas madali, di ba? O alin sa mga ito ang divisible o multiple ng 4? Narinig ko na yung tamang sagot. Correct. 32. Kaya naman, ang 600,432 ay divisible by 4. O, tandaan, yung rule natin kapag hinahanap ang divisible by 4 ay i-check lamang yung last two digits. Parang basketball, no? Last two digits. At yun yung titignan natin kung ito ay divisible by 4. Okay? And also, reminder lang, no? Divisible by 4 din kung ang last two digits na to ay nagtatapos sa dalawang zero. Okay? So, ang 200 ba ay divisible by 4? Kuya Robby. Ang 100 divisible by 4? Kuya Robby. Oh, ganun lang. Tatandaan natin last two digits kung divisible by 4 or nagtatapos sa dalawang zero. Okay? Eto. Napunta naman tayo sa divisibility rule ng 8. Okay? Kailangan medyo paglaruan natin, kilitiin natin yung isipan natin dito. Divisible ang number by 8 kapag naman ang last three digits ay divisible by 8 o kung ito ay nagtatapos din sa tatlong zero. O, di ba? Parang katulad lang siya ng ating divisibility rule ng 4. Okay? O, sige. Sample tayo. Alin sa mga sumusunod na numbers ang divisible by 8? Meron tayong 8,882, 2,108, 1,088. Alin kaya ito? O alin sa mga ito ang divisible by 8? Oh, tama. Narinig ko ang tamang kasagutan. 1,088 ay divisible by 8 dahil yung last three digits na 088 ay divisible by 8. Nagigets? Ganun lang kadali yun. O, subok pa tayo ng isa pang halimbawa. Meron tayong 88,999. Meron tayong 99,000 and 88,400. Lalaking mga numbers. Pero wag matakot. Mag-divisibility rules tayo. Oh, alin sa mga to? Tama! 99,000 ay divisible by 8 dahil
yung last 3 digits niya ay, anong rule natin? 0. Kapag last 3 digits ay 0, divisible yan by 8. Oh, meron pang isa, hindi pa tayo tapos. At yun ay 88,400. Dahil nagtatapos ito sa 400, yung last 3 digits, at kapag dinivide natin to, ang remainder natin ay 0. Ibig sabihin, pwedeng-pwede. O, tandaan, kapag divisible by 8, dapat ang last 3 digits ay divisible by 8 o nagtatapos sa tatlong 0. O, parang kuhang-kuha nyo na ang ating mga divisibility rules pagdating sa 2, 5, 10, 4, and 8. Bago tayo mag-quiz time, guys, magbibigay lang ako ng mabilis na recap. Narito ang divisibility rules ng 2, 4, 5, 8, and 10. Pag divisible by 2, ano ulit? Nagtatapos sa even numbers na 0, 2, 4, 6, and 8. Pag 5 naman, 0 or 5. Kapag 10, nagtatapos sa 0. Eto, kapag 4, paano kaya to? Kapag yung last 2 digits ay divisible by 4 or nagtatapos to sa dalawang 0. Eto, medyo kahawig, kamag-anak to ng divisibility rule by 4. Doon tayo sa divisibility rule by 8. Kung yung 4 ay dalawa, yung 8 naman, titignan nyo yung last 3 digits. At kapag divisible yung last 3 digits sa 8, okay yan. And also, added rule, kapag nagtatapos to sa tatlong zeros. Okay? Kapag natandaan nyo na at naisapuso nyo na itong mga rules natin, lahat ng mga numbers, dali lang yan. Okay? Mukhang handang-handa ng ating mga classmates. Kaya naman, simulan na natin ang ating Math Dali Quiz Time! Sa bawat tanong, meron lamang kayong 20 seconds to answer and mapupunta na tayo agad-agad sa question number 1. Ang tanong, alin sa mga ito ang divisible by 2? Meron tayong A, 25, B, 33, C, 52, and D, 65. 20 seconds to answer. Go! Tandaan nyo, yung rule natin pagdating sa divisibility by 2. Okay? Ano nga ulit yun? Even numbers, Kuya Robby. Oh, tama. So, 0, 2, 4, 6, and 8. And time is up. Ang tamang sagot natin ay C, 52. Good job. Sa at namang sumasagot. Panalong-panalo kayo. And also, sa lahat ng mga gustong sumagot at makisama sa atin dito, you can check out our Facebook pages and mag-click lang kayo at pasok na kayo sa ating quiz time dito. Alright? Natatandaan ba natin ang ating divisibility rule for 2? Tama. Ang last digit ay dapat even numbers tulad ng 0, 2, 4, 6, and 8. So, sa lahat ng options, yung letter C lang talaga ang may last digit na even number na nagtatapos sa 2. Parehas ba tayo na nakuha ang sagot? Bah, magaling yung mga classmates natin dito, ha? Mag-proceed na tayo agad-agad to question number 2. Choice lang to. Madali lang to. True or false? Malaking number, pero kayang-kaya to. 300,512 is divisible by 4. True or false? 20 seconds. Go. Ano ulit yung rule natin pagdating sa 4? Ano nga kaya? 4. Last 2 digits. So, ang titignan natin ay 12.
Divisible ba to? Time is up. Ang tamang sagot ay is true. Paano naging divisible by 4 ang 300,512? Divisible ang number by 4 kung yung last two digits ay multiple ng 4. Ang last digit natin ay 12. And it is a multiple of 4. Kaya naman, ang 300,512 divisible by 4. Galing. Sino nakakuha ng tamang sagot? Taas kamay. Taas kamay. Yan. Ang galing naman ng mga classmate natin. Diretso tayo sa question number 3. True or false na naman to? Okay. If a number is divisible by 5, then it is always divisible by 10. Isipin nyo mabuti. True or false? If a number is divisible by 5, then it is always divisible by 10. 20 seconds. Go. Kung ang isang numero ay divisible by 5, ibig sabihin ba palaging divisible ito by 10? True or false? Isipin niyo mabuti. Kasi sigurado ako guys, lalabas to sa mga quizzes and exams natin. Time is up. Ang tamang sagot ay false. Okay, magandang question to. Okay, kailangan yung isipin, i-analyze na mabuti. Paano nga ba naging false ang kasagutan dito, Kuya Robs? Isang paraan para malaman ang sagot is through trial and error. Okay? Isip tayo ng examples para ma-prove ito, no? Let's try yung numbers na nagtatapos sa 0 tulad ng 10, 20, 30. Ang mga numbers na ito ay divisible by 5 at divisible by 10. Kasi nga, yung 10, 20, 30 nagtatapos sa 0. Ang 5, ang rule lang niya ay kapag ang last digit ay 0 or 5. Ang 10, ang rule niya kapag ang digit or number ay nagtatapos sa 0. Gets? Okay, nakuha na natin yan. Papaano yung mga numbers na nagtatapos sa 5 tulad ng 15, 25, 35? Divisible siya by 5, di ba? Pero, divisible nga ba sila by 10? Hindi. Ibig sabihin, hindi sa lahat ng pagkakataon ang numbers na divisible by 5 ay divisible by 10. Nagigets? Gets na gets. Ang galing naman ng mga classmates natin. Pero, eto guys, isipin nyo mabuti rin. Lahat ng pwedeng maging divisible by 10 ay pwede sa 5. Pag binaliktad natin, pwedeng-pwede. Kasi nga, pareho silang may rule na nagtatapos sa 0. Sino nakakuha ng konsepto natin? Okay, ang galing ng mga classmates natin. Good job. Diretso tayo sa question number 4. So, isipin niyo mabuti mga classmates. Which of these numbers is not divisible by 8? Meron tayong choices. A, 5,080. B, 7,000. And C, 8,028. 20 seconds, go. Which of these numbers is not divisible by 8? Yung hindi. 5,080, 7,000, 8,028. 20 seconds para mag-isip. Go. Ano nga ba? Ano nga ulit yung rule natin pagdating sa 8? Kung yung 4 ay last two digits, yung 8, makikita natin, last 3 digits. So, alin dyan yung hindi divisible by 8?
Time is up. Ang tamang sagot natin ay yung letter C, 8,028. Balikan natin yung rule natin, no? A number is divisible by 8 if the number formed by the last three digits is divisible by 8 o kung ito ay nagtatapos sa 30. Ang hinahanap ng question ay yung hindi divisible by 8. Alamin natin. Letter A, 5,080. Last three digits ay 080 or 80. At ito ay multiple ng 8. Kaya ito ay divisible by 8. Sakto, di ba? Letter B naman, 7,000. Ayon sa rule natin, tatandaan nyo, kapag ang last three digits ay 30, for sure, divisible to by 8. Yung letter C kaya, divisible by 8? Sa letter C, ang last three digits ay 028 or 28 at hindi to divisible by 8. Para natin nasabi, dahil kapag dinivide natin ang 28 by 8, magkakaroon to ng remainder, di ba? O ang 28 nga ba ay multiple ng 8? Parang hindi. Hindi talaga. Kasi kapag nag-skip count tayo by 8, we have 8, 16, 24, 32, and so on. So, wala doon yung 28. Kaya, ang sagot natin ay letter C, 8,028. Hindi po siya divisible by 8. Maganda yung ating quiz time ngayon. Ginaganahan yung mga classmates natin at dahil magaling kayo, okay, diretso tayo sa ating last question. And this is question number 5. Ang tanong natin ay, alin sa mga ito ang number na divisible by 10? Napakadali naman. Ang choices natin, 805, B, 998, C, 990, or D, 889. 20 seconds. Go! Sabi naman classmate natin, Kuya Robs, kaya ko yan. 2 seconds. Nakita ko na agad-agad. Divisibility rule ng 10. Yan ang isa sa mga pinakamadadali. Dahil ang titingnan lang natin yung dulo at anong klaseng digit? Anong number? Time is up. Napunta na sa 0 yung time natin. And speaking of which, yun yung hinahanap natin. Ang tamang sagot ay letter C, 990. Ano ulit yung divisibility rule natin for 10? Ang last digit ng number ay dapat 0. Sa options natin, ang letter C lamang ang number nagtatapos sa 0. Kaya ang tamang sagot ay C. Ang galing ng mga classmates natin. Okay. Tap yourself on the back. Good job. I'm sure nasagot nyo lahat ng mga katanungan natin at natandaan nyo ng mabuti ang ating divisibility rules. Madali lang, di ba? Palagi lang tandaan yung mga rules natin per number. So, ang tanong ko naman sa inyo, taas ka ba yung mga naka-perfect score? Ay, napakahusay. Pero sa lahat ng mga classmate natin na, uy, sayang, alam ko na yun eh. Nag-ano lang eh, konti lang na oras yung kailangan ko pa para masagot ng tama. Kung nagkamali ka man, it's okay. Parte yan ng ating buhay. And at least, nag-try ka pa rin. Yan ang very important na isipin mo. At malay mo, sa susunod na episode natin, ay maka-perfect ka na. Pero kung sakasakaling kailangan mo i-review yung ating mga konsepto dito, lalong-lalo na pagdating sa divisibility rules, pwede mong balik-balikan ang ating lesson for today. Okay? Tandaan niyo yan. Maraming salamat sa lahat ng mga classmates natin, sa lahat ng mga nakasama natin for today, at palaging bisitahin po at i-review yung lahat ng mga lessons natin sa Knowledge Channel page on YouTube and Facebook dahil free tong balik-balikan anytime, anywhere. Next week, part 1 tayo ngayon. Abangan nyo po ang ating part 2 ng lesson for today dahil pag-uusapan naman natin ang divisibility rules for 3, 6, 9,
11, and 12. Kung ako sa inyo mga classmates, magre-review na ako na maaga. Magkita-kita tayo next week. And that is it for today. I hope nag-enjoy kayo at natuto kayo sa pag-aaral natin. Pero, makikita pa tayo very, very soon. Ako si Kuya Robbie na nagsasabing, isip plus tiyaga equals math dali. Isip plus tiyaga equals math dali.